Magandang araw ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Maki-update naman tayo dito sa Challengers Division at napili ko itong interesting battle between Woman International Master Eileen Roberts. Matapos ngang talunin si Niman, eto na naman, Super Grandmaster mula naman sa Turkiya, Mustafa Yilmaz. Kaya pa rin bang lampasan ni Eileen ito? Yan ang alamin natin. Ang ginawa ni Yilmaz, nag-Knight F3, nakiramdam muna. Knight F6 si Roberts, C4, G6, Knight C3. Ayon, King's Indian battle na. At nag-Bishop E2, classical variation. Nag-E5, castle, B6, kakaiba ang in-apply. Yun lang. Dito ang palagian ay Knight C6 ang mainline eh. Tapos pag nag-D5, Knight E7, dito pa lang mamimili ang puti kung anong variation ang gagamitin. May Knight E1, Knight D2, may A3, B4, may Rook B1. Ayan, marami pong ginagawa sa classical eh. Pero dito nag-B6. Kakaiba, magde-develop ng bishop sa B7. Ang lalim ah. At nag-Rook E1. Knight C6. Ayun, mga kamatyas. Novelty kaagad. Maagang nawala sa libro. Ang mga naitalang laban na dito, ito ang palagi ang ginagawa. Kumakapture sa D4. Pag nag-Knight X D4, tapos magbi-Bishop B7. Yan ang palagian. Pero, nag-Knight C6. Novelty si Eileen. D5, Knight E7, nag-B4. Parang pinaghalong bayonet attack. Bayonet ang tawag dito sa classical eh. A5, kinapture. At nag-A4, Rook A8, Knight D2. Para paiikutin sa A5, sa B3, tapos mag-A5. Yan ang teknikan dyan. Nag-Bishop H6. Bishop B2, umilag muna. Ayaw makipag-exchange. Knight E8, Knight B3, F5. Yan talaga po ang pinaka-natural counterplay ng black dito. Kailangang mag-F5. Kinapture lang, takes, at nag-Bishop D3, Knight F6. Ayan, bumalik ulit kasi tulog ang Knight sa E8. Lagi po nating pananatilihing gising ang mga pyesa natin hanggat maaari. Knight E4, Knight H5. Ayun, lulundag sa F4. Nag-Rook A3. Bah, grabing diskarte yan ah. Medyo malayo-layo pero ang ibig sabihin dito ay para may control mamaya sa third rank. Knight H4. Tingnan nyo po ang mga yokababs ni Roberts. Ganda ng mga kabayo. Mga nagbabadya ng kakaiba yan ah. Bishop F1. Ayan, tamang hinala rin si Yilmaz. Baka mamaya mag-sacrifice nga sa G2. Bishop D7. Threat sa pawn. At nag-A5 na. Kinapture. Knight takes A5. Nag-Queen E8. Ayun. Bad move ang decision na yan. Dapat daw, Knight F6. I-challenge ang Knight sa E4. Okay? Dito, Queen E8 tayo. Nag-C5 na tirahan ng good move. Queen F7, another bad move by Roberts. Aba, dalawang dikit ah. Dapat daw, Bishop F5. O, yan. Pinapakita ko po sa inyo ha, yung mga accurate na batuhan. Queen F7, kinapture ang D6 at nag-Bishop F5. Ang gusto dito ni Roberts mangyari, makapture yung knight tapos bibigay ang pawn sa F2. Nag-F3, patibay lang. Bishop takes knight, bumawi naman ng good move. Ayan, takes. Knight F5. Ayun, para may mga pasok-pasok sa E3, Bishop check, mga ganon-ganon. Knight C4 na pressure sa E3 square. Nag-Knight C4. At para tapatan ng torre, blunderacious mga kamatyas. Dapat daw G4, dobole na. Tapos magda-Knight takes D6, Rook takes E5, magulo din pala linya. Rook A, B8, and Rook B3. Napakalalim na magulo. Ang hirap makita sa human eye yan. O balik tayo sa Knight C4 na ginawa. Kinapture, Bishop takes A3. Sinimplihan lang ng capture sa D6 eh. Queen A4. Ayan. O, dito mga kamatyas, baka mapatanong kayo, coach, ba't hindi kinapture yung pawn sa D6? Ganun kasi, may simpleng ganun eh. Check eh. Yun pala laman nun. Pag nag-King H1, ako, may check dito. Takes, takes, King H2, then Queen F2. May ganyan na palang paparating. Oh. Lamang ng isang pyesa puti, pero threat ang bishop. O halimbawa, itakbo natin, Bishop C4, may Bishop F4. Ganun pala kalala na yan. Sitwasyon ng puti dito pagka ganito. Aalisin ng knight, nako, fatal. Pag kinapture naman yan, Rook takes F4,
may paparating na Rook H4, mamamatchas ang White King. Ayan po, no? Malalim lang. O, balik tayo sa Queen A4 para pigilan yung paparating na Queen A7. Yan ang purpose ng Queen A4. Nag-Knight F6. Brand X. Hindi nakita ang branded move. Nasisimplihan lang pala ng capture sa D5. Lamang ang black. Bagsak ang center pawn eh. O, pero nag-Knight F6. Tiniret ang Torre. Rook E1. Queen takes D5. King H1. Ayun. Hindi na rin matamaan dito ni Yilmaz ang accurate Rook D1. Tapos pag Rook A8 ka counter, Queen C2, Queen C6, Bishop takes. Yan po ang tama according to computer engine Stockfish. Pero nag King H1, ang lakas ng ginawa dito. Sige po, simple lang ito pero malakas ang dating. Pakiguess nyo, sa ilang sandali lang tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat. Congrats po sa mga nakarealize ng positional move Queen D4. Malakas. Kasi yung knight di pa basta-basta makagalaw, nakapin, tapos nagbabadya na lilipat doon sa kabila, itetempo threat ang Torre, tapos may mga knight G3 check na paparating, maraming laman ang Queen D4, kaya good move. Nag Queen B3. Ayun, may pasimpleng atake, King H8, na pressure naman kagad si Eileen. Dapat daw Queen H4, ayun. Yan ang mga malalalim na tirada, mga kamatsas. Nakakailang sa mata, pero yan ang accurate. Kasi tipong aalisin na lang yung knight, may check. Tipong may knight takes E5, may knight takes D6. Pero dito, testingin natin. Pag nag-knight takes E5 check, magki-King H8 lang. O, wala lang. Lamang pa rin dito ang black. Kasi may tempo attack eh. O halimbawa, mag-knight D3 para may depensa, may Bishop F4. Threatening matchas. Yan ang mangyayaring masamang pangyayari sa puti. Okay? Balik tayo sa King H8. Knight takes D6. Naku, pangalawang blunderations ni Yilmaz. Ano nangyayari? Dapat daw Bishop ang pang-capture. At hindi pala makapture yun. Ano? Pag nag-Knight takes, may Rook D1. Bawi. Oo, bawi. Yun pala. Siguro akala ni Yilmaz pareho lang. Knight takes D6. Kinapture naman. Sayang naman. Ang tirang Queen H4. Dyan pa rin pala. Na kapag nag-Knight takes F5, ayun, may capture nga pala sa E1. Threat nga pala yung Bishop, oh. Tapos mag-Queen B5, didepensahan, G takes F5. Lamang. Decisive ang black. Balik tayo. Knight D6, Rook D1. Bishop D2, hinarangan, Bishop D3. Wala na, hindi na nagkakakitaan ng mga mabibigat na tira. Dapat daw Queen D3, puwersahin Queen to Queen. Pero magda Knight F-E4. Ay naku, pagkalalim-lalim mga kamatyas. F takes E4, Knight takes E4, threatening Knight F2, Queen takes, yan. Slightly better for black kasi may isang pawn na lamang. Slight lang naman, okay? Pero malakas pa rin ang puti, ha? Bishop pair yan. So pag kumapture doon, may Knight F2 check, capture din naman ng Torre. Grabe, no? Timplado. O pero Bishop D3 ginawa. Ayun, E4, good move. Rook takes, may bawi. Rook takes, Queen F2, ayan, threatening back rank mate. Nag-Rook D1 para makover. Ayun. Bitin na bitin ang knight, no? Pero ang ganda ng ginawa ni Roberts. Excellent move. Rook E8, threatening matcha sa ilalim. Nakailag pa with tempo. At nag-Queen C3 para makontrol ang E1 square. At nag-Rook E6, yun lang. Na-save dito ni Roberts ang problema niya na knight sa D6 and knight sa F6. Save lahat. Napilitan na lang si Yilmaz na mag-H3. Walang mabawi. Hindi nabawi ang isang pyesa. Bakit? Pag nangahas, nabawiin ang isang pyesa, mag-Rook takes lang. Hindi pa rin naman makakaangat ang Torre dahil palaging may back rank weakness. Matchas. Okay? Galing ah. H3, Knight E8. Ayun, nakasalba ng isang pyesa. Queen C5 hinamon, tinanggap na. Lamang ng isang pyesa eh. Pero dito, tingnan natin kasi solid pa rin naman ang pawn structure. Sinubukan dito ni Yilmaz si Eileen kung kakayanin bang ma-convert talaga ng smooth or mapapahirapan pa ni Yilmaz. Knight C7. Ayan. Kasi salbahiski yung Rook A7, mag-H5 na eh.
O, knight c7, rook a5, knight fd5, capture, rook c5 talagang pinuwersa. Ayaw. Rook a5. Ayan. Kasi dito mga kamatyas, tineteknika ni Ilmas sa endgame, no? Na halimbawa, capturing yan. Tingnan nyo itong bishop, ibibigay na yan sa pawn g5 mamaya. Tapos matitira, pagpalagay ng mawala yung pawns, 2 knights, hindi naman nakakamatyas ang dalawang yokabab eh. Hindi nakakamatyas yan. O kaya may pang-uutak na ginagawa dito si Yilmaz for his last chance sa endgame na makasave. Pero alam ni Robers hindi makalusot. Rook a5, rook d3, king g2, knight f4 check, king g3, rook d2. Tuloy pa rin si Yilmaz, laban pa rin. Ang layo ba naman ng rating? 2381 sa 2665. Kulang-kulang 300 ang diferensya. Knight ce6, rook a6, king f6, rook b6, rook a2, bishop d4 check, king e7, rook b7 check, king d6, rook b6 check, king d5, rook b2, hamon ulit, iwas ulit, bishop f6, ayun, knight d4, good move. Okay, may threatening rook takes, nag-bishop takes d4. Ayan. Pero teka muna, linisin muna natin mga kamatyas. Parang na-interest ako sa bishop g5. Ano meron? Mag-rook takes f3. O, itakbo natin dito. Rook h3 check. Takbo natin sa g1. Rook g3 check. Takbo natin sa f1. May knight h3. Threat ito. May check. Check. Kuha tore. Ay, may matchas. Threatening matchas. Di na makakaangat. Kain ng bishop o kaya threatening matchas. O baka mapuwersa na dito rook g2. Kaso, hindi kakainin yan. Check muna king e1 then malinis na makakapture. Ayan. Basta may tore. Huwag alisin ang tore. May matchas ang white dyan. May talo white dyan. Okay? So, kinapture na lang yung knight takes. So, panibago na namang ikot-ikutan. Knight d5. Matyaga si Ilmaz sa kanyang pag-asang maitablaman lang ang laban na ito at maiwasan ang malaking rating na mababawa sa kanya. Rook a1 check. Ayun. Dito, malakas na loob ni Robert. Sige. Kanina ka pa rook to rook ng rook to rook. Si Ilmaz naman ngayon ang umiwas. Check. King h2 at nag king f2. Pero tingin ko kwentado na ito. Bitin ang pawn sa g5 pero nag f4. Ayan. Bakit? Ano ang mayroon kung kakapturin ni Ilmaz ang pawn sa g5? Magna knight g3. Ano ang solusyon sa paparating na rook h1 matchas? Wala na po. Hindi kayang solusyonan. Kaya, nag f4. Kinapture, g5. So kung magda knight g3, may mga panggulo-gulo check. Nag-rook g1 para lagyan ng control sa likod. Nag-king h3, f3, king h4, knight f4, rook a2 check, king e3, g6. Yun, capture, binigay na king h3. Grabe, ayaw mag-resign ni Ilmaz, no? Ganun ba kasakit talaga sa kanya ang laban na ito? Ayaw niya mag-resign eh. Knight d3 and preparing to play f2, f1, unstoppable promotion. O boss, gracious. Ang laki ng bawas ng rating. Sakit-sakit. Sakit yan. Kaya hanggat maaari, humahanap ng pag-asang maisalbang tabla eh. Kaso wala mga kamatyas. Sakit. Masakit. Grabe. Dalawa ang sinaktan dito ni Robert, si Niemann at si Ilmaz. Okay. Maki-update tayo sa kanilang standing. Ano na ba balita? Sino na ba ang leading sa kanila? Ang leading ay si Salem Saleh. Ayan, kasi yung round number 7, nadali si Elin. Ayan, malakas, Super GM. And 4.5, tied silang tatlo. Korobob, El Ami, Maurizi. Ayan, at Santos, Mendonca, 4 points. Darda, Niemann, 3.5 points. Vrolik, Harika, Yilmaz, 3 points. 2.5 si Divya. At Buekema at Robers, 2 points. Ayan. Kahit kulelat si Robers, pero ang ganda naman ng mga binibitawan niyang upsets sa mga super GMs. Nako, later on, magiging GM na ng titulong lalaki ang makukuha niya. Ngayon po kasi ang titulo niya, panglalaking IM. Walang W sa unahan, no? Mas mataas pa po yan sa WGM. Yan ang timbangan yan eh. Pero later on, sa lakas niyang pinapakita, magdi-GM ng lalaki yan. Pareho kami ng rating, 2381. Yan din ang rating ko 2381 sa standard. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. Sana po natuto kayo na update at isusunod naman natin ang matinding ipinakita naman
ni Meow Meow. Kalmutan time tayo uli mamaya. Update tayo sa kanyang katatapos lang na torneo na sinalihan sa Espanya. Yan po ang ating isusunod. Kung kayo may mga katanungan, lapag nyo lang sa comment section down below. Lalagyan natin ng heart and like. Ayan, baliktad. Maraming salamat. Kita-kits sa mga susunod pang videos.